Kamusta pong muli mga kababayan, mga katambay? Nagbabalik na naman po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayan mga kababayan. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Bago po tayo magkomento mga tambay, syempre po, shoutout po muna natin si Jake Yahut ng 4531. At siyempre po si Gina Ray, solid DDS sa Berlin, Germany. At siyempre po kay Kingston ng 123 ng Hong Kong mga katambay. Maraming salamat po sa inyong biyayang pinagkakaloob po sa inyong lingkod. Kay Katambay Manong Jake Yahut, Gina Ray at Kingston 123. Maraming salamat po. At siyempre po shoutout na rin po natin ang ating mga kababayan, si Ma'am LB at si Sir Manny ng Miami, Florida, USA. At syempre po si Ma'am Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, shoutout po. At syempre po kay Sarah Nakamura ng Japan, shoutout po. At kay Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia. At syempre po kay Trojanta 9828 ng Korea, shoutout. At syempre po shoutout din po sa mag-asawa o mag-girlfriend o boyfriend na si Sir Aldo and sa Ma'am Janine. Shoutout po sa Orlando, Florida. Mabuhay po kayo mga kababayan saan man sulok ng mundo. Sana po ay maingatan po kayo. Mula po sa North America, South America, Europe at Europe at siyempre po kasama Australia. At syempre po, Middle East mga kababayan. Naway maingatan po tayo lahat. Ito po, komentuhan po natin. Kahit po hindi masyadong maganda po talaga ang nangyayari sa ating bansa. Medyo nakikita po natin yung pagbaba po ni dating Pangulong Duterte. Napakalaki na po ng pagbaba ng krimen, droga sa ating bansa sa loob ng 6 na taon. Pero nung pagpasok po ng bagong Pilipinas, ay naramdaman na po agad natin ang napakalaki pong pagbabago lalo po sa droga at krimen. At ngayon po, mga kababayan, mga pulis na po ang nakakamatay o napapatay na po ng mga sangkot po sa droga. At napakarami na naman pong nakakalusot at nakapasok sa ating bansa. Laganap na naman po ang droga. Mukhang nagagamit po sa politika ang pera ng droga. Mukha pong yata mga tambay. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin. Kapapasok lang na balita exclusive. Patay ang 2 pulis matapos mauwi sa engkwentro ang ikinasang buy-bust operation sa Barangay Tambubong, Bocaue, Bulacan, Sabado ng tanghali. Sa inisyal na investigasyon, pumunta sa sitio Tugatog ang anti-drug operatives ng Bocaue Municipal Police nang bigla umano silang paputukan ng hindi pa nakikilalang salarin. Dead on the spot ang isa sa mga pulis habang dead on arrival naman sa ospital ang kanyang kasamahan. Kapwa sila may ranggong police staff sergeant. Tinutugis na ang suspect para matunton ang iba pang posibleng nasa likod ng krimen. Nakakatakot po, no? Ngayon mga pulis na po ang nagdidelikado na po sa mga sangkot sa droga, sa mga gumagamit ng droga at sa tumatangkilik ng droga, nininegosyo ang droga. Mukhang mga pulis na po, baliktad po. Nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, sila po ang takot na takot ng 6 na taon. Pero ngayon, sila na po ang pumapatay ng mga pulis, mga katambay. Nung nakaraan lang po, kapati po mga NPA, pulis na rin po at mga sundalo ang pinapatay, mga katambay. Unbelievable. Ito pa po, ganito naman po nakakapasok ang droga sa ating bansa. Ito po ay nahuli, mga kabayan. Paano pa yung hindi nahuli yung nakakalusot? Gaano karami yung nakakalusot kaya sa ating bansa, mga kababayan? Pakinggan po natin itong nahuli. Nasabat ang higit 5.5 million pesos na halaga ng shabu na nakasilid sa mga laruan sa Port of Clark sa Pampanga. Ayon sa Bureau of Customs, galing sa California sa Amerika ang mga kontrabando at dadalhin sana sa Cagayan de Oro City. Ininspeksyon ng mga otoridad ang mga package na naglalaman ng kinetic sand toy. Nang buksan, tumambad ang nasa 800 gramo ng shabu. Inisyuhan ng warrant of seizure ang detention ang mga package dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act.
Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Nakita niyo po mga katambay, ginagawa na po talaga nila ng paraan ngayon. Kahit saan po, ang droga, ginagawan po kung saan-saan po, pati po ngayon sa mga laruan. Nakakalusot. Yan daw, galing daw po sa California, USA pa yan. Yung droga na nakapasok sa ating bansa, mga kabayan. Yan po ay nahuli, nasabat. Paano po yung hindi nasasabat, mga kabayan? Talamak na naman po ang droga sa ating bansa. At hindi po yata nakatutok ang ating pamahalaan sa droga. Kasi wala pong war on drugs Wala po tayong nakitang war on drugs na ginagawa po ng bagong Pilipinas. Hindi po katulad nung panahon po ni dating Pangulong Duterte. Nakita po natin yung pagiging kalaban niya. Kinalaban niya talaga ang sindikato ng droga. Kinalaban niya. Dahil ayaw niya maging zombie ang mga Pilipino. Maging addicted sa bawal na gamot katulad ng drugs. Di mo ba? Nakita naman po natin ang epekto ng lulong sa droga. Nakita niyo po. Gumagawa ng buy-bust operation ng pulis diyan sa Bulacan. Mga kababayan natin sa Bulacan. Ano nangyari sa pulis? Patay. Sila ang natodas, mga tambay, ang ating kapulisan. Samantalang yung sinasabi nga po na inyong lingkod, mga kababayan, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, takot na takot silang gumawa at mahuli. Dahil nga po ito'y kalaban ng gobyerno. Bisyo po ito Pero, sa natuklasan naman po natin, nung 6 na taon na nanungkulan ng dating Pangulong Duterte, natuklasan natin na ang ating bansa ay narco-politics na pala. Narco na pala sa droga. Nagamit na po pala ito. Lalo po ng mga politiko at ng mga kapulisan, may mga general pa, mga kababayan. At napakarami pa palang mayayamang gumagamit talaga ng droga sa ating bansa. Mayayaman makilala. Ang latest pa nga ngayon, di ba? Pati ang Pangulo ng bansa na si Pangulong Marcos Jr. ay meron din pong issue na gumagamit din ng droga. Tingnan niyo po yon. Kung totoo po na gumagamit ng droga ang Pangulo, pinakamataas ng tao sa politika, sa politiko, ang gumagamit ng droga. Kung ito'y totoo, di umano. Tingnan niyo po yon. Ganong kalala. Kung totoong gumagamit ng Pangulong Marcos, ganong kalala ang droga sa ating bansa. Kasi pati Pangulo ng bansa gumagamit ng droga. Kung totoo man yan. Di ba? Kaya nakakalungkot po. Sino pa hindi gagamit ng droga ngayon? Kung yung Pangulo may issue ng droga, di lalo pa yung nasa baba. At nakita naman po natin ang grabe pong pamumulitika ngayon sa ating bansa. Di ba? Hindi nyo ba napapansin? Mukhang lahat po yata ng ating pera ay naging involvement pamumulitika. Mukhang ibubuhos po yata nila ang pera ng ating bansa sa pamumulitika. At mukhang pati yata ang droga, pera ng droga, ibubuhos yata nila sa politika. Para lang po yung kapangyarihan na ayaw nang mawala sa kanila. At yung tao na gusto nilang mawala na sa pagiging kalaban nila o tinik sa kanilang lalamunan, lalong-lalo sa politika. Dahil alam nilang hindi sila magtatagumpay o mananalo sa mga ito, lalo sa pamilyang Duterte. Di ba? Kaya po, talamak na naman kaya ang droga. Dahil politika, panahon ng politika, nakikita naman natin ang mga politiko ngayon kung magpamudmud ng pera para lang bumango sa taong bayan. Di ba? Hindi naman po nila pera yan. Pera kaya ng kaban ng bayan yan? O kaya ganyan sila magpamigay ng pera Hindi kaya galing din sa droga yan, pera ng droga, ang ginagamit ng mga ilan-ilang politiko dyan? O napakarami kayang politiko na ang gumagawa niya sa ating bansa? Di ba? Dahil ang droga ay nakabalik na. Pati ang CPP, NPA, NDF ay lumalakas na naman sa ating bansa ngayon, mga kababayan. Kaya nakakalungkot po ang nangyayari sa atin. Nawala po talaga yung tutok, yung ginawang trabaho na protektahan ang ating ang majority ng Pilipino na hindi durugista, hindi addict, na protektahan ni dating Pangulo Duterte ng 3 taon. Naging mapayapa ang ating mga barangay, ang ating mga syudad, ang ating mga probinsya ng 6 na taon dito sa bisyo na ito. Ngayon, naghahari na naman sila. Sila na naman. Tayo na naman ang takot sa kanila. Baka isang araw mangyari sa atin katulad na nangyari sa ating kapulisan na patay.
Dahil dito sa mga nasisira ng ulo, dahil lulong sa droga, o ayaw man lang mahuli ito. Dahil nga, may mga kargada yan eh. Di po ba? May mga kargada po yan, mga kababayan. Hindi po pwedeng yung mga yan, lalo kung pinagkakakitaan nila ang droga, at ito yung mga lulong na sa droga, talagang handang mamatayan at handang pumatay yung mga taong ganyan. Dahil wala na sa katinuan yan eh. Dahil nakikita naman po natin ang epekto ng droga pag ikaw ay addicted na dyan. Di ba? Nawawala ka na sa katinuan. Dahil alam naman natin ang droga, hindi nakakabuang talaga yan. Di ba? Napakarami na natin nakikita mga kababayan natin na nalulong sa droga. Umayos ba ang kanilang pamumuhay? Umayos ba ang kanilang pagkatao nung sila'y naging addicted ng droga? Sige nga. Tumino ba sila? Naging mabuti ba silang tao? Naging mabuti ba silang mamamayan nung sila'y addicted o talagang lulong na sa droga, mga kababayan? Di po ba? Pero ang ating pamahalaan, ano po sagot? Ano sagot nila? Para lang po mapagtakpan ang ganitong klaseng nangyayari sa ating bayan. Di ba? Hindi po nila tututukan, lalo po sa mainstream media. Hahapyawan lang po nila yan. At yung kanilang sinasabi po na ang pagsugpo nila sa droga, paglaban nila sa kakatulad nitong masasamang tao, ay mas epektibo raw po yung ginagawa nila kisa sa ginawa ng dating administrasyon. Naniniwala po ba tayo rito? Ang ipinagmamalaki nila sa atin, mas mataas daw po ang krimen nung ginawang pagsugpo nung panahon ng dating Pangulong Duterte. Mas mababa raw ngayon. Mas epektibo raw kasi ngayon. Dahil less ang EJK, less ang krimen. Mga kababayan, kaya kung kayo po tatanungin ko, mga kababayan, ano mas magugustuhan nyo? Ngayon, ang nagkakamatay sa panahon natin ngayon, puro matitino. Puro normal na tao. Takot gumawa ng masama. Hindi nagdodroga ang nagiging biktima ng mga ito. Nung mga ito po, itong mga drogista na ito, ang nagiging biktima po nito, yung mga hindi po addict eh. Hindi po tumatangkilik sa bisyo na droga. Samantalang, ngayon, sa panahon natin, di ba? Sa panahon natin ngayon, sa bagong Pilipinas, ang agrabyado sa panahon natin ngayon, sa binagoong ang Pilipinas nila, mga normal na mamamayan ang nagdidelikado. Samantalang nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, tayong mga normal na tao ang napoprotektahan ng gobyerno na 6 na taon ni dating Pangulong Duterte. Sino po ang takot na takot? Sila. Nagtatago, ayaw ipaalam, ayaw nilang paalam na sila'y gumagamit ng droga. Palihim. Takot na takot. Di ba? At karamihan puro na nadidisgrasya, karamihan puro lumalaban po. Di ba? At yung iba ron, nagamit ng mga narko, kapulisan, yung ginagamit nila mga tulak, mga taga-benta nila. Di ba? At syempre, para hindi mabuko ang masama nilang gawain, sila rin ang gagawa para itong mga ito ay manahimik na. Di po ba? Nangyayari naman talaga yan. Para hindi mabuko yung masama mong gawain, lalo kung ikaw ay politiko. Lalo kung ikaw ay mataas ang katungkulan mo bilang ikaw ay general ng ating sandatahan lakas o kapulisan. Di po ba? Kaya nakita po natin, kaya ang mga Pilipino, mas nagugustuhan ng Pilipino yung ginawang pagpapatakbo katulad dito sa war on drugs, sa war and krimen, sa pagsugpo ng krimen, lalo-lalo ang war on drugs. Di ba? At takot na takot po ang mga politiko noon na masangkot ang pangalan nila sa issue ng droga. Di ba? Napakaraming ang tumakbo. Nagtakbuhan sila. Dahil nga ayaw nilang ma-involve ang pangalan nila kasi magkakaproblema sila. Dahil ang pamahalaan natin ay tutok na tutok sa droga. At wala tayong nabalitaan, napakaliit lang na porsyento na ang nagkakamatay nung panahon ni dating Pangulong Duterte ay mga sundalo at pulis. Di ba? Nakita po ninyo. Nakakalungkot. Kaya mga kababayan, sa ganito pong nakikita natin, lumalala na naman ang sitwasyon ng droga sa atin. Napakarami na naman po nakakapasok. Yan po nasa bat lang yan.
Paano pa yung mga hindi nasasabat? Araw-araw, tsak naman may nakakapasok dyan, droga sa atin. Di po ba? At kung nahuhuli naman yan, ang tanong natin, hindi kaya nare-recycle naman yan? Nagtatanong na po si Kamanong. Mahuhuli, hindi naman kaya ma-recycle naman? Maibenta rin? Di kaya? Di ba? Imposible. Hindi naman imposible. Posible rin. Dahil nga sa panahon natin ngayon, pati nga ang PNP chip yata natin, parang hindi naman itinuturing na bisyo ang droga. Bagkus sa ito'y nakakatulong pa raw po. Dagdag lakas. Dagdag enerhiya sa mga nagtatrabaho. Lalo kung ang trabaho mo sobra-sobra na sa oras. Di ba? O trabaho mo puyatan. Talagang matinding panggising nga naman yan. Kaya lang, ang side effect, ganyan po ang mangyayari. Pag ang side effect niyan, madali na po kumitil ng buhay ang mga yan. Dahil wala na sa katinuan. Pagka yan addictus na, kargado na, at talagang lulong na sa bisyo na yan. Napakahirap mong alisin sa katawan mo yan, mga kababayan. Kaya po mga kababayan, kung gusto nyo pong umayos pa ang ating bansa, wag na po tayo. Matuto na po tayo sa kasaysayan ng nagdaan. Tingnan natin yung kasaysayan natin kailan lang. 6 na taon na naglingkod. Ano po ang ginawa niyang paglilingkod ni dating Pangulong Duterte? Sino po ang naprotektahan? Sino po? Tayo pong mga normal. Ngayon po, sino po ang pinoprotektahan ngayon? Sa panahon po ng binagoongan, mukhang mas protektado po yata ang gumagawa yata ng masama. At nananahimik po dyan. Lahat halos. Gabriela, Makabayan Black. Nananahimik po pagka ang namamatay po ay mga ordinaryong tao, pulis, sundalo. Tahimik po ang mga Gabriela. Tahimik po ang Makabayan Black. Pero pag ang namamatay ay mga terorista, galit na galit po yan. Galit na galit po yan mga yan. Mga kababayan, diyan ka magtataka. Nagwewelga pa. Pagka namamatay mga adik, mga drogista, galit na galit po ang mga yan. Pero pag namamatay normal na tao, biktima ng mga ito, pulis, sundalo, tahimik mga tambay. Wala man lang kayaw-yaw ang mga hinayupak na yan, mga kabayan. Huwag na po natin iboto yung mga yan, mga kabayan. Hanggat maaari. Kilala na naman natin sila. Kilala natin yan Napakatagal na pong panahon yan na naghahari na po yan. Lalo sa Kongreso. Yang mga yan. Hanggat maaari po, huwag na po natin palalain ang sitwasyon. Mga kabayan. Tama na po yun. Nabudol na po tayong misan. Huwag na po natin i-extend. Huwag na po natin pahabain pa ang ginawa po nila sa atin. Okay na po yung 3 taon sa mga congressman na yan. Lalong-lalo yung 19 Congress na yan. Na pumirma po. Mga nagsipirmahan sa impeachment na ginawa sa Vice President. At syempre po, yung mga senador. Huwag na po natin ibalik yung mga senador na yan, mga kababayan. Wala po tayong nahita riyan. Nagsiyaman lang po yan sa politika. Nagsitanda na po dyan yung mga yan. Ano po nakita natin sa mga yan? Nagsitanda na sila dyan. Naging senior citizen na nga iba dyan Pabalik-balik Ano po nagawa nila sa ating bansa? Nada. Hirap na hirap ang bansa natin. Diba? Trabaho, bilihin, napakatataas nating obligasyon sa kanila. Dahil ang binabayaran natin sila may-ari, karamihan. Mga business partner sila ng mga oligarko. Mga stockholder sila ng mga oligarko. Katulad ng kuryente yata, tubig, telepono, internet. Isang napakalaking problema natin buwan-buwan yan, mga kababayan. Lalo pagkain. Na ginawa lang po tayo, pinangakuan lang tayo. At dinala lang tayo niyan Dinala lang tayo sa 3 taong korupsyon at pamumulitika. Kaya po, at siyempre po, 3 taong napakataas na naman ng droga sa ating bansa at krimen. At nang nadidisgrasya pa ang kasundaluhan natin at kapulisan. Nakakalungkot po mga kabayan. Isip-isip po tayo mga kabayan. Huwag na po tayong pumayag
Yan lang po ang panlaban natin sa kanila. Sa mga politiko na ito, wala po tayong panlaban sa kanila pag nakapwesto na po sila. Wala na po. Nakita niyo po ba? Pinakinggan po ba tayo? Nagtrabaho po ba sila sa atin ng 3 taon? Hindi po ba hindi? Hindi naman tayo pinakinggan nila Sa mga daing natin, hindi naman tayo pinakinggan ng mga politiko. Kaya ito na po ang pagkakataon natin. Pagkakataon naman natin na sila i-abolish. Tayo naman po ngayon ang maghahari sa kanila. Naghari sila sa atin ng 3 taon na binigyan tayo ng trabahong pamumulitika, trabahong puro pera ang issue ng mga ito, senador at congressman. Sa 3 taon trabahong binigay nila sa atin. Ngayon, tayo naman po ang magtatrabaho sa kanila, mga kababayan. Talinuhan lang ho natin. Magpakatalino lang po tayo, mga kababayan. Huwag na po natin ibalik ito. Kung ayaw na po natin maging worse na worse ang ating bansa, lalo sa krimen, maghahari na naman ang mga addictos, papasok na naman ang isang damukal na droga sa ating bansa, nahandyan pa ang korupsyon sa 3 taong ginawa, at nahandyan pa ang pamumulitika ng 3 taon, wag na po. Maghahari na naman yan. Ididiretso na naman po nila ang kanilang pagiging hari sa ating bansa. Tama na po yon. Nakita na po natin ang trabaho nila. Huwag na po nating ituloy ang mga trabaho nila dahil hindi natin nakita maganda sa loob ng 3 taon. Mga kababayan, sila lang po ang gumanda ang sitwasyon buhay at nagkamalyata na isang damukal na pera. Kasama pa yata ang pera na galing sa droga. Di kaya? Nagtatanong lang po, mga kababayan. Muli po, mga tambay, iboto po natin ang makakatulong po at makapagpapabango na naman po sa ating bansa, lalong-lalo po sa ginawa po nilang 3 taon na dinala po tayo sa ganitong pangyayari. Droga, krimen, korupsyon, pamumulitika. Team Duterte po, mga kababayan, malaki pong pagbabago at napakarami pong magagawang batas na karapat-dapat po at napapanahon po sa ating bansa, lalo ang bitay para sa mga politiko na korap. Number 1 po yan. Bitay para sa kanila. At syempre po, drug test. Dahil talamak po ang droga sa ating bansa. Kailangan na po ng batas na magkaroon na po tayo ng drug test para sa mga politiko. At syempre po sa mga trabahante sa gobyerno. Package na po yan, mga kababayan. Kailangan na po yan, napapanahon na po yan dahil talamak na po ang droga sa ating bansa At napakarami na po natin natuklasan. Pati ang mga politiko, kapulisan, at syempre po, pati ang mayayamang tao sa ating bansa ay gumagamit na rin yata ng droga. Kasi pati ang Pangulo ng Pilipinas ay involved din sa droga, mga kababayan. Maging matalino po. Okay lang po yon, mga kababayan. Okay lang po. Tanggapin po natin ang pera. Galing naman po sa atin yan. Pag po sila ay nagsusuhol o sinusuhulan tayo, tanggapin po natin yung pera. Sa atin po yan. At magpakatalino po tayo. Kunin po natin ang mga ayuda na binibigay nila. Kahit alam naman natin na mas malaki ang nakukurap dyan. Kunin po natin ang mga pinamimigay nila, mga kabayan. Pero wag po natin sila iboto. Wala tayong utang na loob sa mga politiko na yan. Wala tayong utang na loob. Pera po ng bayan yan. Hindi po nila pera yan. Ang mangyayari po niyan, pag nanalo yan, magiging hari na naman yung mga yan. Hari. Kala mo nang walang katapusan ng paghahari nila, mga kababayan. Maraming salamat po. Magpakatalino po tayo. Kunin natin ang pera, mga kababayan. At huwag natin silang iboto hanggat maaari. Maraming salamat po sa mga gusto po ng Tambayan Mga Kabayan sa YouTube at TikTok. Ganon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Ingat-ingat po, mga kababayan. Ingat-ingat po tayo. Napakatindi na po ang nangyayari po sa atin. Lalo po ngayon, nakikita po natin, talamak na naman po ang droga at krimen. Ingat-ingat po. At ingatan po natin ang ating mga anak, lalo ang ating mga kababaihan. Hanggat maaari po, ingat-ingat po. At syempre po, huwag pong magpapagabi. Hanggat maaari, huwag po kayong magpapagabi ng malalim ng gabi. At napakarami po ngayon, hold-upper na naman, mga tambay, mga addictus. Ingatan po natin ang ating mga sarili at ingatan po natin ang ating mga anak. Muli po, paalam, ingatan nawa, bye-bye.